muli patuloy na paanyaya ni Jesus. Sabi nga natin kahapon ay ang kahalagaan ng kababaan ng loob. At isa sa mga nakikita natin kay Jesus ay kanyang kinukumen, kanyang ipinapakita ang ilang mga pamamaraan na nagpapahayag ng kabaligtaran ito, o kung tawagin natin ay pagiging mapagpahibabaw. Sa Ebanghelyo ito, maliwanag na ipinamanig na Jesus yung sitwasyon na kinabibilangan ng pagkilos tungkol sa pagpapahibabaw na tawag nga po dito ay hindi lang siguro yung namamahala sa sinagoga, kasi ito ay sinagoga, tungkol sa aking pamamahinga dahil pinagaling ni Jesus ang babae ito na hukot na hukot. At anong dahilan nito? Hindi physical, ngunit gawa ni Satanas. Well, bahagi ito na kung saan ay ipinamamanig natin kuminsan kapag hindi natin naunawaan kung ano yung kadahilanan, kuminsan nire-refer natin na ito ay kay Satanas, pero maliwanag na sinabi dito na Jesus natin na ito yung kadahilanan. So, pinagaling na Jesus ng babae ito yung namamahala ng sinagoga ay tawag dito ay pinansin yung pagpapagaling ni Jesus sa araw ng pamamahinga. Muli po, alam natin na napakahigpit ng pagkaunawa ng mga Hudyo sa araw ng pamamahinga. Pero sinasabi ni Jesus na kapag may ibabaw, kasi sabi nga ho natin, mayroon naman silang ginagawang exemption. Katulad ng binanggit ni Jesus rito, na katulad ng mga baka o asno na ginadala sa painuman. Ano naman natin yung mga baka, yung asno, kabayo, kinakailangan may sapat na tubig yan kung hindi kalabaw ay magkakasakit yan. So pinapainom, dinadala sa talagang painuman. Hindi kaya ay kung ito man ay na sasakal na alis, kaya yung sabihin may exception to the rule. So kaya sinabi niya Jesus natin mapagpahibabaw. Sabi nga kuminsan na nagbibida-bida yung namamahala ng sinagoga dahil sa kanyang mga salita. Pero maliwanag mo yun, kailangan natin makita natin na baka gusto lang natin magpakilala na tayo mas magaling, baka hindi natin nakikita yung mas malawak na kaisipan. Katulad na po ng sitwasyon na ito natin na kahit na
ay pinapainom sa araw ng pamamahinga. Kasi trabaho yun eh. Trabaho pa rin doon para sa mga Hudyo. Ay itong pagpapagaling ni Jesus. Na kung turusin, ay ilang taon na na pinahihirapan ang babaeng may karamdaman. Pangalawa, ay makita natin higit sa lahat ng ating pananampalataya ay ang pagkakalas na mula sa kapangyarihan ng kasamaan o ng demonyo. Ginawa yung higit natin makita. At yun ay kahit na sa araw ng pamamahinga. Bagaman sa ibang pagkakataon natin higit na makikita natin yung araw ng pamamahinga ay isang pagkilala sa atin na ito'y araw ng Panginoon at ito ay araw para sa pamilya. Kaya hindi magtatrabaho. Hindi tayo magtatrabaho. Tayo very lax ang ating pagkaunawa sa araw ng pamamahinga bilang Katolikong Kristiyano. Walang-wala ito sa pagkaunawa ng mga Hudyo. Kaya sana rin tayo makita natin na ito ay araw na para sa Diyos. Kaya bahagi yun ang araw para sa pamilya. Huwag natin kalimutan. Hindi lang ito araw para sa sarili. Kasi bahagi yun na kung saan ay nakakaligtaan natin kung para sa araw ng pamamahinga na itinalaga ng Diyos para sa atin. Higit sa lahat, yung araw na ito na inilalaan natin para sa Diyos at para sa pamilya natin, na magkaroon tayo ng lakas. Sabi nga natin, ma-recharge natin para sa araw ng bukas, Lunes hanggang Biyernes, ay magkaroon tayo ng matinding lakas ng katawan at lakas ng loob upang maging produktibo sa ating pagkilos. Kaya nga ito sinabi ay rest. Magkaroon tayo ng panahon na makapagpahinga para magkaroon tayo ng lakas sa pang-araw-araw nating pagkilos. Kaya nga, yung pagpapagaling ni Jesus sa babae ito na 18 taon na pinahirapan ng demonyo ay tunay na kagalingan para siya ay maging produktibo sa panahon na ilalagay sa daigdig na ito. Kaya paalala rin po ito sa amin natin na pangalagaan natin ang ating kalusugan. Magpa-check up din tayo. Nagtusin ay paalala din mo, hindi lang sa inyo, ganun din mo sa amin. Kinakailangan natin na magkaroon ng lakas para lalo magkaroon tayo ng panahon na magamit natin yung buhay natin sa daigdig na ito mahigit na kalugod-lugod sa harapan ng buong may kapal. Mahirap po magtrabaho ng may karamdaman. Nais nilang Diyos namin
tayo ay maging malusog upang higit namin pakinabangan ng mga